Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng bundok na nag-iiwan ng gintong sinag sa buong baryo ng San Felipe. Sa gitna ng malawak na bukirin ay may isang punong mangga ang tila nagbabantay sa katahimikan ng hapon. Sa lilim nito ay naroon sina Yael at Lorena, parehong nakaupo sa isang lumang banig habang pinagmamasdan ang mabagal na pagtakbo ng mga ulap. Balang araw, sabi ni Yael habang nakahiga at nakapatong ang mga kamay sa batok, makakapagtayo tayo ng sarili nating bahay dito. Malapit sa bukid. Simple lang, pero masaya. Tumawa si Lorena, ang kanyang tinig ay tila kampanilya sa malamig na hangin. Sapat na ba yun para sa'yo, Yael? Hindi mo ba gustong marating ang Maynila? O, baka sa ibang bansa pa? Umiling si Yael habang nakangiti. Basta kasama kita, saan man, sapat na. Natahimik si Lorena. Sa kanyang mga mata ay may kumikislap na kakaibang pangarap, isang pangarap na tila mas malayo pa sa abot ng bukid nilang tinatanaw. Kinabukasan, sa paaralang baryo ay nagkaroon ng anunsyo, isang scholarship para sa mga karapat-dapat na estudyante. Ang mapipili ay mag-aaral sa isang eksklusibong paaralan sa Maynila. Isang matinding pagnanasa ang nakita sa mga mata ni Lorena. Sa kanya, ito ang daan patungo sa mas magandang buhay, sa mundo sa labas ng baryo. Habang naglalakad sila pauwi ay hawak ni Yael ang kamay ni Lorena. Kahit anong mangyari, sabi niya, hindi tayo mag-iiwanan, di ba? Tumingin si Lorena sa kanya, ngumiti, at dahan-daang tumango. Pero sa kanyang puso ay may maliit na tinig na nagsasabing baka hindi niya kayang panindigan ang pangakong iyon. Makaraan ng isang linggo ay dumating ang liham. Tinanggap ni Lorena ang scholarship. Habang binabasa niya ito ay nanginginig ang kanyang mga kamay, magkahalo ang tuwa at takot. Ang mga mata ni Yael, bagamat nakangiti, ay puno ng lungkot. Dalawin mo ako, ha? Sabi ni Lorena na pilit ang ngiti. Oo naman, sagot ni Yael na nilalabanan ang pamumuo ng luha. Sa ilalim ng punong mangga ay nagyakapan sila ng mahigpit na parang ayaw ng bumitaw. Ngunit sa huli ay kailangan nilang humarap sa realidad na minsan ay ang pangarap ay humihila sa atin palayo sa mga taong minamahal natin. Sa estasyon ng tren kinabukasan, kasabay ng pag-ihip ng hangin ang paghikbi ng mga pusong nagdadalamati. Si Yael ay nakatayo sa platform habang hawak ang maliit na regalo para kay Lorena, isang kwintas na may pendant na hugis mangga. Para hindi mo makalimutan kung saan ka nagsimula, sabi niya habang isinusukbit ito sa leeg ng dalaga. Salamat, Yael. Pangako, babalik ako. Ngumiti si Yael habang pinagmamasdan ang tren na unti-unting umaandar, dala ang dalagang pinakamamahal niya. Habang lumalayo ang tren ay lumiliit si Lorena sa kanyang paningin, hanggang sa tuluyan na itong mawala. At doon, sa ilalim ng langit na nagsisimula ng dumilim ay tumayo si Yael, hawak ang pangako na hindi niya alam kung kailan matutupad. Ang tren na sinakyan ni Lorena ay dumating sa isang istasyon na tila ibang mundo para sa kanya. Maynila, malalaking gusali, masisikip na daan, at mga taong nagmamadali na parang may hinahabol na pangarap. Sa kanyang mga mata ay ito ang pagkakataon na makalipad. Isang bagong simula, dinala siya sa dormitoryo ng eksklusibong paaralan. Sa unang araw pa lamang ay nakilala niya ang mga anak ng politiko, mga apo ng kilalang negosyante, mga batang lumaki sa salapi at karamyan. Si Lorena, mula sa simpleng baryo, ay biglang nahulog sa isang mundo ng kasosyalan, mga party sa rooftop, kapehan sa art gallery, usapan tungkol sa mga investment at luxury brands. Habang pinipilit niyang sumabay, unti-unti niyang naramdaman, hindi sapat ang baon niyang alaala ng lilam ng mangga. Samantala, si Yael ay nanatili sa San Felipe. Bawat buwan ay sumusulat siya ng liham kay Lorena. Hindi perpekto ang kanyang pagsulat, minsan ay may mali sa grammar, minsan may tuldok na kulang, pero bawat letra ay ng pagmamahal. Kamusta ka na, Lorena? Dito sa atin ay maganda ang panahon. Naaalala ko pa yung huli nating usapan sa ilalim ng mangga. Miss na kita. Sana balang araw ay bumalik ka. Ipinapadala niya ang mga liham sa lungsod at naghihintay ng sagot. Minsan isang linggo bago dumating, minsan wala. Hanggang sa unti-unting naging 2 hanggang 3 buwan ang pagitan ng mga tugon. Si Lorena ay abala na ngayon sa bagong barkada niya. Sa bawat tawa nila sa loob ng magagarang kafe, sa bawat pagsasayaw nila sa mga rooftop party, naramdaman niyang ang simpleng mundo na pinagmulan niya ay parang panaginip na lang. Si Yael, ang boyfriend mo sa probinsya. Tanong minsan ng isang kaklase niya habang tumatawa. Baka pagbalik mo doon ay ikasal ka na sa magsasaka. Tumawa si Lorena kasabay nila. Isang tawa na kahit siya mismo ay hindi niya alam kung totoo pa. At sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na siya sumagot sa liham ni Yael. Isang gabi, si Yael ay nasa lilam ng mangga, hawak ang bagong sulat na hindi niya pinadala.
Sa kanyang tabi ay nakapatong ang lahat ng liham niya, ilan doon ang walang kasagutan. Humihip ang malamig na hangin na tila nagdadala ng isang mensahe, hindi na siya babalik. Lumuhad si Yael sa damuhan at itinungo ang ulo sa kanyang mga kamay. Hindi niya kailanman itinuro kay Lorena ang kanyang mga pangarap pero sa bawat araw na lumilipas ay nadarama niya ang pangungulila, ang paglamig ng kanilang koneksyon. Hindi niya kailanman binitawan ang pag-asa, pero sa kanyang puso ay may bahid na ng katotohanan baka hindi na talaga sila pareho ng landas. Samantala, sa lungsod, habang nakatanaw sa malalayong ilaw ng Makati skyline ay ibinulsa ni Lorena ang natanggap na sulat mula kay Yael, hindi man lang niya binuksan. Kasama ng kanyang bagong barkada ay humalaklak siya at uminom ng alak. Kasama nila ang mga anak mayaman, ang mga pangakong maginhawang kinabukasan. At doon niya tuluyang pinutol ang tanikala ng nakaraan. Sa ilalim ng mabatong bubong ng kanilang bahay sa San Felipe ay hawak ni Yael ang isang sulat na may gintong selyo. Habang binabasa niya ang mga salita, tila bawat letra ay isang kutsilyong dahan-daang humihiwa sa kanyang puso. Inaanyayahan po namin kayo sa kasal nina Lorena Alvarez at Daniel Espirito. Hindi niya natapos basahin. Nahulog sa sahig ang papel. Sumabog ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay, tanging ingay ng hangin at malalayong kuliglig ang naririnig. Sa kabila ng sakit ay nagpasya si Yael, huling beses na haharapin niya si Lorena. Hindi para agawin siya. Hindi para ipaglaban pa ang isang pag-ibig na siya lamang ang kumakapit. Kundi para tuluyang pakawalan. Habang naglalakad si Yael papunta sa bahay nila Lorena ay dumadaloy sa kanyang isipan ang masasaya nilang alaala. Noong mga panahong nakaupo sa lilim ng mangga si Lorena natawa ng tawa habang binibigyan siya ni Yael ng hilaw na mangga at asin. Noong pinupunasan niya ang putik sa paa ni Lorena matapos silang maghabulan sa bukid. Noong nangako sa kanya si Lorena na hindi ito magbabago. Ang mga alaala ay parang mga aninong dumadaan sa kanyang tabi. Hindi niya mapigil ang mapangiti kahit ang puso niya'y nagdurugo. Narating niya ang malaking bahay ng mga espiritu. May mga bulaklak, banda, at mamahaling sasakyan sa paligid. Sa loob ng bahay ay nakita niya si Lorena, nakasuot ng puting damit pangkasal, kausap ang kanyang magiging asawa. Masaya ito at magaan ang kilos. Hindi siya agad nakita ni Lorena. Sa loob ng ilang segundo ay pinagmamasdan lang siya ni Yael, pinipilit yukit sa isipan ang huling larawan ng babaeng minahal niya. Nang mapansin siya ni Lorena ay saglit itong natigilan. May bahid ng guilt sa kanyang mga mata. Lumapit si Yael, bitbit ang isang maliit na kahon, ang kwintas na hugis mangga na dati niyang ibinigay. Wala akong ibang gusto kundi makita kang masaya, mahina niyang sabi. Ito, ibabalik ko na. Tinanggap ni Lorena ang kahon na nanginginig ang kamay. Yael, sana maintindihan mo, bulong niya. Ginawa ko lang ang sa tingin ko'y tama para sa kinabukasan ko. Tumanggaw si Yael, pilit ang ngiti. Tama ka. Hindi ko kasalanan kung hindi ko maibigay sa'yo ang buhay na gusto mo. Sa bawat salitang hindi nila binigkas ay parang may mga multo ng nakaraan na dumadaan sa pagitan nila. Hinawakan ni Yael ang kamay ni Lorena sa huling pagkakataon. Salamat, Ania. Salamat sa bawat alaala. Salamat sa pag-ibig na kahit sandali ay naging totoo. Lumayo si Yael, hindi lumilingon. Habang naglalakad siya palayo ay muli siyang dumaan sa lilim ng punong mangga, ngayong malamig na at walang laman. Sa kanyang puso ay naramdaman niya, hindi na niya kailangang hintayin pa ang pagbalik ni Lorena. Hindi na niya kailangang magpanggap na sapat siya para sa mundong pinili nitong yakapin. At sa bawat hakbang niya papalayo, kasabay ng pagbagsak ng ulan, ay ang pag-alis ng bigat sa kanyang puso. Ang bus na sinakyan ni Yael ay huminto sa gitna ng maingay at mausok na lungsod. Bitbit niya ang isang lumang backpack at ang mabigat na pangarap kahit sugatan pa ang puso. Walang kilala, walang trabaho. Walang tiyak na pupuntahan. Naglakad siya sa mga kalsada ng Maynila, humahalo sa libu-libong mukha ng mga nangangarap din. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang bigat ng lungkot pero sa likod nito ay may mumunting apoy ng pag-asa. Sa isang maliit na karinderya sa tabi ng kalsada ay nakilala niya si Mang Turing, isang matanda na dating construction worker na ngayon nagtitinda ng tapsilog. Nang makitang pagod si Yael at gutom ay inalok siya ni Mang Turing ng libreng kanin at itlog. Anak, minsan kailangan mong magsimula sa wala para matutunan mong pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay, sabi ng matanda habang inaabot ang pagkain. Lumipas ang mga linggo at kinuha siya ni Mang Turing bilang katulong sa karinderya. Sa bawat araw ay tinuturuan siya hindi lang ng trabaho, kundi ng diskarte sa buhay. Hindi sukatan ng halaga mo ang pag-iwan nila. Ang respeto, hindi yan nakukuha sa diploma o pera. Nasa gawa at puso yan. Laban lang, kahit wala pang nakakakita sa iyong pagsisikap.
Sa kabilang dako ng lungsod, si Lorena ay naglalakad sa isang magarang hotel, suot ang designer gown at alahas na kumikislap. Kasama niya ang asawa niyang si Daniel, isang businessman na abala sa cellphone at business meetings, kahit sa harap niya. Habang kumakain silang mag-asawa sa isang mamahaling restaurant ay nakatingin si Lorena sa malayo. Sa gitna ng karangyan ay naramdaman niya ang kakaibang lungkot. Wala ang dating sigla sa kanyang mga mata. Kahit nakamit niya ang marangyang buhay na pinangarap niya noon ay bakit tila kulang pa rin. Habang iniikot niya ang kwintas na hugis mangga na isinusuot niya ng palihim sa ilalim ng kanyang damit, ay isang luha ang muntik ng palm attack. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula ng umasenso si Yael. Nag-apply siya bilang assistant sa isang maliit na construction company. Pumapasok siya sa gabi sa mga online na klase para makakuha ng certification. Nag-ipon siya ng kaunti para sa sariling pangarap makapagtayo ng maliit na negosyo. At sa bawat hirap, sa bawat luha, naaalala niya ang mga salita ni Mang Turing, hindi sa kung ilang beses ka bumagsak sinusukat ang tao, kundi sa kung paano ka tumindig. Isang gabi, habang naglilinis si Yael sa karinderya ay narinig niya sa balita sa maliit na radyo. Espiritu Group, sangkot sa kontrobersya ng pandaraya sa mga kontrata. Nalalapit na ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Napalingon si Yael. Kilala niya ang apelyido, Espiritu. Asawa ni Lorena. Dahil sa eskandalo ay gumuho ang negosyo ng pamilya Espiritu. Si Lorena na dating prinsesa sa lungsod ay biglang nawalang parang bula ang kinang. Naloko siya ng asawa, iniwan siya, dala ang huling pera nila. Wala siyang ibang magawa kundi bumalik sa lugar na matagal na niyang iniwan, ang San Felipe. Pagbaba niya sa istasyon ng bus ay wala na ang dati niyang anyo, wala na ang mamahaling damit, wala na ang kumpiyansa. Dala lang niya ang isang lumang malita at pusong pan ng pagsisisi. Samantala, si Yael ay nakatayo sa harap ng isang maliit pero modernong kafe, na ang kanyang ipinangalan ay Mangga Brew, isang negosyo na itinayo niya mula sa pawis, tiyaga, at dasal. Simple lang ang kafe, pero madalas itong puno ng tao, mga estudyante, manggagawa, at magkasintahan. Sa loob ay makikita ang tema ng lilam ng punong mangga, parang simbolo ng pinagmulan niya. Si Yael ngayon ay isa ng respetadong tao sa komunidad, matatag, marangal, at may sariling kinang. Isang umaga, habang nagsasali ng kape si Yael ay lumapit si Ira, isang bagong guro sa elementarya ng baryo. Mahinhin, matapang pero maalaga, may simpleng ganda na parang umagang may hamog. Sir Yael, nakangiti si Ira, salamat sa libreng kape noong opening day. Malaking tulong sa amin dito sa school. Ninitian siya ni Yael. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan, pag-asa sa bagong simula. Hindi pagmamadali. Hindi paghabol. Isang marahang pag-usbong. Nag-cruise muli ang landas ni na Lorena at Yael. Isang hapon, habang naglalakad si Lorena sa plaza ay napadpad siya sa Mangga Brew. Pumasok siya at bumungad sa kanya si Yael, nakangiti, nakasuot ng apron at abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Sa isang iglap ay parang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala, ang lilam ng mangga, ang tawa ni Yael, ang mga sulat na hindi niya sinagot. Pinilit ni Lorena ang isang ngiti. Yael, mahina niyang tawag. Lumingon si Yael. Sandaling nanahimik ang oras, parang sila lang ang naroon. Kamusta ka? Tanong ni Lorena, halos pabulong. Maayos, sagot ni Yael, diretso ang tingin. Ikaw, Lorena. Napakagatlabi si Lorena. Hindi niya masagot ng buo. Hindi na niya maabot si Yael. Hindi na siya ang sentro ng mundo nito. May sarili na itong liwanag na hindi siya bahagi. Sa labas ng kafe, habang nagpapahinga ay dumating si Ira, may dalang mga notebook na ipapapirma kay Yael para sa school donation. Ngumiti si Yael kay Ira, at sa ngiting iyon ay nakita ni Lorena ang isang bagay na minsang kanya, ang pagmamahal na dati ay para sa kanya lamang. Hindi na siya ang tahanan ni Yael. Habang pinagmamasdan ni Lorena si Yael at Ira na nagtatawanan sa ilalim ng isang bagong tanim na punong mangga sa tabi ng kafe, pamatak ang unang luha niya. Hindi dahil hindi niya mahal si Yael, kundi dahil ngayon lang niya naintindihan ang halaga nito, nung hindi na siya ang pinili. Gabi na, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin ay naglakad si Lorena papunta sa Mangga Brew. Nakasuot siya ng simpleng damit, wala na ang mga alahas, wala na ang make-up. Tanging dalangin sa puso ang meron siya. Naabutan niya si Yael sa labas ng kafe, pinapalamutian ang bagong tanim na punong mangga, regalo ng buong baryo sa tagumpay ni Yael. Dahan-dahan siyang lumapit. Yael, mahinang tawag ni Lorena. Tumigil si Yael sa ginagawa at humarap sa kanya, mata sa mata. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Lorena. Tumanggaw si Yael at pinaupo siya sa kahoy na bangko sa ilalim ng bagong panla ng mangga. Tahimik muna silang dalawa.
Hangin lang ang maririnig, saka ang malayong huni ng mga kuliglig. Sana noon pa ako bumalik, bulong ni Lorena na halos hindi marinig. Sana hindi ko pinili. Ang takot ko, sa halip ay ang pagmamahal mo. Napalunok si Yael. Pinigil niya ang pagbaha ng alaala. Naintindihan ko na, sabi niya sa wakas. Hindi ko kasalanan kung pinili mo ang ibang daan. Hindi ko rin kasalanan kung naging masaya pa rin ako kahit wala ka. Muling bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Yael. Nangingilid ang luha ni Lorena. Kung sakaling pwede pa, pipiliin kita. Ngunit ngumiti lamang si Yael, isang ngiting puno ng kapatawaran, ngunit hindi ng pagbabalik. Hindi lahat ng nasira ay kaya pangbuuin, sabi niya. Mahal pa rin kita, Lorena, pero mas mahal ko na ngayon ang sarili ko. At sa likod niya ay nakita ni Lorena si Ira, may dalang tray ng kape at ngiti sa kanyang mga mata. Si Ira, na marahan pero buong puso, ang bumuo muli kay Yael. Hindi na kailangan ng galit. Hindi na kailangan ng pagsisi. Tanggap na nila pareho, may mga bagay talaga sa mundo na hindi na dapat pang ibinabalik, kundi dapat ay tuluyan ng palayain. Tahimik na naglakad si Yael papunta sa bagong tanim na punong mangga. May dalang tabol ng tubig, marahan niya itong diniligan. Sa bawat patak ng tubig, tila dinidiligan niya rin ang bago niyang pag-asa. Ang punong iyon, balang araw ay magbibigay lilam at bunga, hindi dahil sa mga alaala ng nakaraan, kundi dahil sa mga pangarap ng hinaharap. Sa gilid ng kafe, nakatayo si Ira at hinihintay siya, hindi minamadali, hindi pinipilit. Nilinggan siya ni Yael, ngumiti, at sabay silang naglakad pauwi, magkasabay, pero hindi nagmamadali. Hindi lahat ng pag-ibig ay nauuwi sa tayo. Minsan, ang tunay na happy ending, ay kung paano mo natutunan mahalin ang sarili mo, kahit iniwan ka, kahit nasaktan ka. Dahil sa huli, hindi lahat ng kwento ng pag-ibig kailangan ng kasama para maging buo.